Pagkatapos ay nagkita-kita si Errol kasama ang mga bata at ibinahagi niya sa kanila na tapos na siya sa lahat ng exam, pero nagulat sila nang makita nilang may IDS siya mula sa lahat ng 6 na magic schools at wala talagang ideya si Kado na posible pala iyon, na matanggap sa higit sa isang institute. Pero sa pagkakataon ay hindi nagbabahagi ng impormasyon ang 6 na magic schools tungkol sa mga estudyante, kaya walang sino man sa kanila ang nakakaalam na nag-multitask si Errol at bukod pa doon, sinigurado niyang maayos ang lahat ng papeles niya para sa admission, at walang rule na nagsasabing bawal mag-aral sa higit sa isa kaya tingin niya wala siyang magiging problema. Pero nang tingnan niya ang class schedule niya ay na-realize niyang may problema pala siya dahil nagsasabay-sabay ang schedules ng mga klase, at imposible siyang nasa 2 lugar ng sabay at sinabi ng mga bata na ito ang dahilan kung bakit hindi talaga posible na sabay-sabay pumasok sa maraming institute. Pero nang mas tingnang mabuti ni Arel ang fine print at nadiskubre niya na ang attendance ay 20% lang ng grade, kaya basta mataas ang scores niya sa exams pwede niyang skip ang classes nang hindi bumabagsak ang grade niya at maganda pakinggan sa plano, pero sinabi ng mga bata na hindi pwede dahil luma na ang mga textbooks sa library. Kung gusto niyang pumasa sa exams ay kailangan niyang malaman ang mga tinuturo mismo ng instructor sa klase. Medyo nabubulabog ang plano ni Errol doon pero dahil kailangan lang naman niya ng notes sa tinuturo ng instructors, tinanong niya kung pwede bang sila na lang ang mag-notes at ibigay sa kanya pagkatapos ng klase. Pumayag naman silang lahat at natuwa si Errol dahil hindi na niya kailangang mag-alala sa fire, wind at water classes pero kailangan pa rin niyang ayusin ang natitirang 3, hindi na niya kailangang mag-alala sa Black Institute dahil ayon kay Latalia wala naman talagang klase doon. Pero iba ang White at Yellow Institute subalit kung dalawa lang iyon ay baka kaya pa niyang maipagpalit at kumuha ng sapat na impormasyon bago ang exams, pero dahil first day pa lang niya ngayon at niyaya siya ni Kado na sumama sa Red Institute, sabay-sabay silang pumunta sa klase. Pagdating nila sa lecture hall ng Red Institute ay nagsimulang maglakad sina Errol at Kado papunta sa likod para umupo, pero habang naglalakad sila at nakita sila ng batang mage na nakasabay nila sa entrance exam at ang pangalan ng bata ay Royce at agad niyang nakilala si Errol. Kaya bigla niya itong tinawag at sinabi at ang ginawa ni Errol sa entrance exam ay siguradong tsamba lang, dahil walang paraan na kayang mahihigitan ng isang mahina na spellcaster ang isang advanced class mage na katulad niya. Tinitigan ni Errol si Royce na may halong pagkalito at iginiit sa kanya na hindi naman siya spellcaster. Nagulat si Royce nang marinig iyon pero inisip niya na baka ibig sabihin noon ay isa rin si Errol sa mga advanced class mage, kaya siguro nagawa niya ang ganoong kalakas na magic. Pero ipinaliwanag pa ni Errol na hindi rin siya mage at dahil dito ay hindi makapaniwala si Royce, dahil kung hindi siya spellcaster at hindi rin advanced mage, baka naman isa siyang supreme class archmage pero binanggit din ni Errol na hindi rin siya archmage. Sa puntong iyon ay akala ni Royce ay niloloko lang siya ni Errol kaya't nang dumating ang teacher para simulan ang klase, agad siyang nagtanong kung pwedeng kumpirmahin kung ano ang class ni Errol, tiningnan ng teacher ang class roster at nang makita ang pangalan ni Errol, sinabi niya kay Royce na classless si Errol at kinumpirma rin ito ni Errol. Hindi makapagsalita si Royce dahil hindi niya matanggap na yung tao na tinalo niya sa exam ay classless lang pala, pero ipinaliwanag nito na masasanay din siya sa mga kakaibang bagay na nagagawa ni Errol at nagsimula na ang klase, kaya sinabi ng teacher na umupo na ang lahat at buksan ang kanilang textbooks dahil pag-aaralan nila ngayon ang mga komplikadong detalye ng Magi script. Hirap si Kado intindihin ang mga Magi script na sinusulat ng teacher pero si Errol ay kabisado na niya ito dahil itinuro na ito ng tatay niya, kaya madali lang para sa kanya pero nagtataka siya kung bakit nagtuturo pa ang teacher nito. Dahil akala niya lahat ng may magic class ay automatikong may Magi script information na naka-download sa utak nila. Para bang nababasa ng teacher ang iniisip ni Errol kaya't sinabi niya sa klase na kahit totoo na kaya na ng iba na gumamit ng spells dahil sa skills nila, mahalaga pa rin na maintindihan ang pundasyon ng Magi script sa likod ng spell at dahil kapag naintindihan nila ito, pwede nilang mapapaganda ang efficiency ng magic nila at kapag advanced na sila, pwede pa nilang pangbaguhin ang ilang bahagi ng spell para magkaroon ito ng ibang effect. Nang marinig ito ni Errol ay na-realize niya na iyon mismo ang ginawa niya noong entrance exam, pero hindi niya alam na advanced skill pala iyon at dahil ginagawa lang ng tatay niya noon na parang ordinaryong bagay. Pagkatapos ng unang klase ay gumugol ng kalahating araw si Errol sa pag-try ng klase sa iba't ibang institute,
pero wala namang masyadong bago o kapaki-pakinabang para sa kanya pero sa Green Institute, ang lesson nila ay tungkol sa flight magic at sobrang interesado si Errol dahil hindi pa niya iyon na-try. Nagulat si Khaled na hindi pa marunong lumipad si Errol kahit kaya niyang gumamit ng sobrang advanced na magic, pero mahaba ang kwento doon at ilang beses na niyang tinanong ang tatay niya kung pwede siyang turuan lumipad, pero takot na takot si Luan sa taas kaya ayaw niyang gumamit ng kahit anong magic na may kinalaman sa paglipad. Pagdating ng lesson ay sinabi ng instructor na magkalayo ang lahat at i-imagine ang sarili na parang sinasakay sila ng pataas na hangin para maka-take off at gamit ang advice na iyon, madali lang dapat makalipad basta may flight skill ka na tumutulong sa spellcasting. Pero sa kaso ni Errol ay kailangan niyang gawin lahat ng manual kaya't halos walang silbi ang advice ng instructor para sa kanya. Tumingin si Errol kay Kate at mukhang wala naman siyang problema sa pagsunod sa instructions at pag-take off. Pero kailangan talaga ng maraming practice para mabalance ang sarili kapag nasa ere ka na, kaya't pagkatapos ng ilang segundo ay nahulog din siya pero sigurado siyang makukuha niya rin ito. Pero si Errol ay hindi pa rin alam kung paano niya maiangat ang sarili niya sa ere sa simula pa lang, dahil ang lahat ay nag-i-imagine ng pataas na hangin para maangat sila. Naisip ni Errol na baka kaya rin niyang gawin iyon sa pamamagitan ng pagcast ng tornado sa ilalim ng mga paa niya. Sinubukan niya pero sa susunod na segundo, lumipad siya ng daan-daang metro pataas at bumagsak ng malakas sa lupa at agad na tumakbo si Kite para tingnan kung ayos lang siya. Giit naman ni Errol na okay lang siya pero kailangan niyang bawasan ang lakas ng tornado sa susunod. Pagkatapos ay lumapit ang isa pang estudyante para magyabang kung gaano siya kagaling lumipad, pareho silang Errol at Kite na namangha sa skill niya kaya't nagkwento siya na nag-e-ensayo na siya ng flight skill mula nang maging spellcaster siya, at hindi pa siya natatalo sa kahit anong race. Nagtanong si Errol kung ano ang ibig niyang sabihin sa race kaya't ipinaliwanag ni Ked na isa itong sports event kung saan lilipad ang mga participants sa isang course para manalo, parang masaya iyon para kay Errol kaya sinabi niya na sasali siya sa susunod na race. Pero dagdag ng bata na hindi siya pwedeng sumali kung hindi siya marunong lumipad at sagot naman ni Errol, magpa-practice lang siya hanggang matutunan niya ito pero sabi ng bata na hindi sapat ang oras at ang next race ay 2 buwan na lang at kahit madali ang magpaangat ng katawan, ang pagtuto na lumipad ng maayos ay kailangan ng at least 6 months ng training kaya imposible raw para kay Errol. Hindi naman siya nang aasar sa tingin lang niya ay walang paraan para ma-master ni Errol ang flight sa loob ng 2 buwan, kaya sinabi niyang mas mabuti pang maghanda na lang si Errol para sa race sa susunod na taon. Pagkaalis ng bata ay tinanong ni Colette kung maghihintay na lang ba si Errol para sa next year na race pero sabi ni Errol, sapat na ang 2 buwan para matutunan niyang lumipad at makaraan ang ilang linggo, nasa school ulit sina Colette, Kufa at Keido. Nagtataka si Keido kung bakit pinapapunta siya nila dito at ipinaliwanag ni Colette na may nakalimutan daw siya sa school kaya kailangan niyang kunin ito, pero natatakot siyang pumunta mag-isa at naiintindihan iyon ni Keido. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang isama kung kasama na naman ni Colette si Kufa. Sabi ni Colette na si Kufa raw talaga ang may ideya na isama si Keido. Kinabahan naman si Kufa at sinabi niyang iniisip lang niya na mas mabuti ng may extra protection, lalo na dahil sa mga kumakalat na chismis nitong mga nakaraang linggo. Nagtanong si Keido kung anong rumor ang tinutukoy niya, kaya ipinaliwanag ni Kufa na may mga nakakita raw ng multo sa loob ng school gabi-gabi nitong mga nakaraang linggo. Pagkarinig ni Keido doon ay agad siyang nagulat dahil takot siya sa multo. Natatawa naman si Kufa sa reaksyon niya kaya inasar niya ito pero sinabi ni Keido na mula kanina pa si Kufa ay nakatago lang sa likod ni Colette, kaya pareho lang silang natatakot. Nag-away ang dalawa at sinubukan silang mapakalma ni Colette, pero bigla nilang itinuro ang bintana sa likod niya na parang may paparating at bago pa makagalaw siya ay binuksan ng anino ang bintana at tinatakpan ang bibig niya. Kinuha agad ni Keido ang wand niya at tinatakot ang anino na susunugan niya ito kung hindi niya bibitawan si Kite. Pero narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagsasabi na tumahimik siya bago sila mapansin ng iba at nang tanggalin ng anino ang hood nito, nakita nilang si Errol pala iyon at tinanong nila kung bakit siya nandito ng ganito ka-late. Ipinaliwanag ni Errol na ilang linggo na siyang nagpupunta dito gabi-gabi para mag-practice ng flight para sa paparating na race. Humanga lahat sa determinasyon ni Errol pero tinanong ni Keido kung sigurado ba siyang dapat siyang mag-training ng ganoon gabi-gabi dahil siguradong nakakapagod iyon.
Nagpasalamat si Ariel sa pag-aalala pero sinabi niyang sinisigurado niyang nakakakuha pa rin siya ng tamang tulog araw-araw. Sa katunayan bago dumating ang tatlo ay natutulog siya sa labas at hindi makapaniwala ang iba, kaya tinanong nila kung ibig bang sabihin noon ay gumamit siya ng flight magic habang natutulog. Giit ni Ariel na tama iyon at iyon mismo ang ginagawa niya. Nakakatulong iyon para maging stable ang spell at maging parang natural na kilos na lang at mas pinapalaki rin ito ang mana pool niya, dahil dito ay epektibo talaga ito para sa training. Namangha si Kado sa kung gaano kaseryoso si Ariel mag-training at alam niyang hinding-hindi niya maaabot ang level ni Ariel, pero balak niyang magsanay ng husto sa sarili niyang paraan at pariho rin ang plano ng iba. Kinabukasan ay nasa klase ulit sina Ariel at Kado at habang nagsusulat ng spell ang teacher sa board, napansin ni Ariel na may mali kaya't sinabi niya ito at nakita ng teacher na tama si Ariel, kaya inayos niya ang mga pagkakamali at nagulat si Kado na napansin agad iyon ni Ariel. Binanggit naman ni Ariel na memorized na niya lahat ng spells sa textbook, dahil hindi naman ito automatikong lumalabas sa utak niya tulad ng sa iba kaya't kailangan niya talaga itong kabisaduhin. Pero si Kado ay hirap ngang tandaan kahit isang spell kaya't tinanong niya kung paano nagawang i-memorize ni Ariel ang lahat at sagot niya, pinasimple lang niya ang maraming spell para mas madaling tandaan at i-activate at doon ay nakahanap ng bagong idea ang teacher at natuwa siya, kaya tinawag niya si Ariel para isulat sa board ang isa sa mga simplified spells niya. Walang pag-alinlangan ay sinulat ito ni Ariel at pagkatapos tingnan ito ng teacher ay kinumpirma niyang gumagana nga ang simplified spell, pero napansin niyang tinanggal ni Ariel ang lahat ng safeguards ng spell at ibig sabihin, may posibilidad na sumabog ito kapag nagkamali. Alam iyon ni Ariel pero kaya naman niyang tiisin ang isa o dalawang pagsabog, kaya hindi niya na nakita pang kailangan pang lagyan ng safeguards at kahit mukhang reckless si Ariel, alam ng teacher na perpekto na ang pagkakaintindi niya sa Magi script. Kaya tinanong niya si Ariel kung gusto niyang kunin ang promotion exam para makalipat sa second grade, gustong-gusto ni Ariel ang idea kaya't pumayag siya pero itinaas din ni Royce ang kamay at sinabi niyang sasali rin siya. Wala namang dahilan ang teacher para pigilan siya kaya't sabay-sabay silang pumunta sa test site. Simple lang ang rules ng exam at sa track na ito ay magpapakawala sila ng isang monster at kailangan nina Ariel at Royce na talunin ito bago masyadong makalapit sa kanila para makapasa. Mukhang madali lang kaya't sinabi ni Royce na siya ang mauna at tumalon siya pababa sa track. Pinalabas ang isang minotaur sa track at agad itong sumugod diretso kay Royce at nagcast si Royce ng eruption spell. Pero sobrang sablay ng tira niya at na-impress si Ariel dahil ramdam niyang mas malakas na ang spell ni Royce kumpara noong entrance exam, sumang-ayon naman ang teacher at sinabi niyang resulta iyon ng pagsusumikap ni Royce. Pero hindi mahalaga kung gaano kalakas ang spell mo kung hindi mo naman tinatamaan ang target. Sunod-sunod na nagcast si Royce ng eruption spells habang papalapit ang Minotaur, pero sobrang pangit ng aim niya kaya nakalapit na ito at handa nang umatake pero sa huling segundo ay bigla itong nawala. Ipinahayag ng teacher na hindi naman talaga nanganganib si Royce dahil may safety system sila para hindi masaktan ang mga estudyante, pero sana raw may natutunan siya tungkol sa kakayahan niya bilang mage at kahit ayaw aminin ni Royce, alam niyang masyado pa siyang mahina para pumasa. Pero sinabi ng teacher na hindi niya dapat masyadong intindihin iyon, dahil kadalasan inaabot pa ng 2 taon bago kaya ng mga estudyante ang ganitong test at sunod si Ariel. Pumasok siya sa track at pinalabas ang monster pero sa hindi malamang dahilan, mas malaki at mas malakas ito kaysa sa Minotaur na hinarap ni Royce. Biglang lumabas ang isa pang instructor para mababalaan si Braza na may nagkamali, may superior Minotaur daw na aksidenteng nahalo sa mga regular na ginagamit sa exam at nabahala si Braza dahil posibleng mabasag ng superior Minotaur ang safety system nila, kaya binalaan niya si Ariel na lumabas na doon pero binanggit niya na ayos lang dahil kaya niya itong talunin. Gumawa siya ng 2 fire javelins at inihagis sa monster kaso masyado itong malikot kaya madali nitong nalundagan ang atake. Pero plano na iyon ni Ariel at pinaikot niya ang mga javelin sa ere at pinatama ito sa likod ng Minotaur, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para sunugin ito gamit ang modified eruption spell niya. Dahil doon ay pumasa si Ariel sa promotion exam at kinahapunan, ikinukwento ni Kado sa iba kung gaano kagaling si Ariel pero napansin ni Kufa na parang may iniisip si Ariel, kaya tinanong niya kung anong problema. Sabi ni Ariel ay pinayagan lang siyang kumuha ng promotion exam ng maaga dahil nirekomende siya ng teacher,
Pero ang promotion na iyon ay para sa Red Institute lang at ibig sabihin, kailangan pa niyang humanap ng paraan para mapaniwala ang mga teacher ng iba pang schools na e-promote din siya.